Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 73 anyos na American national, patay sa pamamaril. Kasama nitong Pinay, sugatan sa Sibulan Negros Oriental. Mga banta ni Vice President Sara, real and actual. Ayon sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Loto, NBI Director Melvin Matibag, itinangging dinidiktahan ang pagharap sa impeachment court. Bagyong Josie pumasok na sa PAR pero hindi direktang makakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Sa MBC TV Sports, Mike Phillips umalis na sa kanyang koponan na San Juan Knights. At sa Showbiz Pattern, 21 kandidata ng Reyna Filipinas ipinakilala na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 73 anyos na American national matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Occidental o Oriental. Ayon sa investigasyon, nasugatan din ang isang Pilipinang kasama niya matapos pasukin ng mga armadong suspek ang kanilang tinutuluyan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Rex Cantong. Patay ang 73 years old na American national matapos binaril ng hindi pa nakilalang mga sospek sa loob ng kanyang bahay sa Proctres, Barangay Adjong, Sibulan, Negros Oriental. Ayon kay Police Captain Mary Jane Gutierrez, kasama ng biktima ang 34 anyos na Pinay na habang nanonood ng TV nang pasukin ng mga armadong lalaki at pinagbabaril. Isa sa mga sospek na armado ng baril ang tinamaan sa ulo ang biktima na ikinasawi nito, habang sugatan naman ang kasama nitong babae na patuloy na ginagamot sa Dumaguete City Hospital, habang patuloy naman na inaalam ng kapulisan kung ano ang motibo ng tatlong mga sospek na gumawa ng krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang 7 taong gulang na estudyante naman ang nasawi matapos mabangga ng isang pick-up truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa Santa Fe sa Leyte. Magbabalita si Jimmy Angay-Angay. Patay ang isang 7 taong gulang na estudyante matapos mabangga ng isang pick-up habang tumatawid sa pedestrian lane sa kabaan ng National Highway sa harap ng Santa Fe Central School sa Barangay Zone 1, Santa Fe, Leyte. Kinilala ng pulisya ang biktima si alias Sara, isang mag-aaral sa naturang eskwelahan. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP, ang Toyota Hilux minamaniho ng isang 36 anyos negosyante mula sa Paranal Samar papuntang direksyon sa bayan ng Alang, Leyte ng aksidente mabanggang bata habang tumatawid sa itinakdang pedestrian lane. Agad naman rumisponde ang mga pulis at MDREMO personnel at tinakbo ang biktima sa East Hospital sa Tacloban City, ngunit kalaunay diniklara na nasawi dahil sa tinawang pinsala. Samantala, kusang loob naman sumuko sa Santa Fe Municipal Police Station ang driver ng pick-up na nasa kustodiya na rin ng pulisyang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pananagutan sa insidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagpapatuloy ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humarap na sa hearing ang ikalawang witness na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, habang sinimulan na rin ng depensa ang cross-examination sa kanya. Balikan natin ang mga pangyayari kasama si Dustin Bayog.
seryoso at totoo. Ito ang pagbibigay turing ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Loto sa naging pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa pagsalang nito bilang ikalawang witness sa impeachment trial. Pero sa pagsalang naman ito sa cross-examination, naharap ang testigo sa usapin ng teknikalidad at inconsistency sa mga nilatag na dokumento. Sumalang na si National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Loto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ang dating hepe ng Cybercrime Division ng NBI na siya nag-imbestiga sa umunong pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Loto, seryoso, totoo at may aktual na banta ang pangalawang Pangulo. As the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. What made you say that the respondent was both serious and real when she uttered those threats? The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Could you repeat it? Furious and? And fuming mad, sir. Inalabas din sa pagdinig ang umanong 7 timestamps ng pagbumura ni VP Sara kung saan kabilang si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Itong ginagawa ko hindi mo pala gusto ginagawa mo bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Igini din ng testigo na hindi sakop ng malayang pamamahayag ang binitawang salita ni VP Sara kung saan mababatid na ito ang dinidiin ng depensa. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si senator ganito pag itong nangyari. Patayin mo si congressman ganito pag ganito ang nangyari. Patayin mo si justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. Sa uli ayon kay Lotok, sapat ang mga inilatag na ebidensya upang masabing may kaso ng grave threats at inciting to sedition ng pangalawang Pangulo. Nang tanungin naman ng mga senador kung meron ng impormasyon sa kinontrata umano ni VP Sara, Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. kaiba naman sa unang testigo, sumalang na rin sa mismong araw si Lotok sa cross-examination ng depensa. Dito ay sinuri siya ni Atty. Mark Vinluan kung saan kwenesyon ang ilan sa umanong discrepancy gaya sa investigation data form na tila na bagong petsa sa January 30, 2025 mula sa nakalagay sa stop umano na February 12, 2025. Initially stamped February 2, 12, 2025, but there is a marking, a manual marking that converted it to January 30. And there is also a word there, JAN. So January 30 ang lumabas. It says here February 11, 2025. So in other words, it was and it says here subscribed before NBI agent Ricarte. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this? Una rito na po na rin ni Senator Amy Marcos kung bakit naunang paghain ng sabina ng NBI kahit hindi pa nangyayari ang nasabing press conference na kalaunan na sinabi ni Lotok ay typographical error ang nailagay na petsa. Samantala na question din ng depensa tungkol sa kawalan ng pagtanggi mula sa pangalawang Pangulo na ito ay nagbanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation and our answer. At no particular point in time has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court as a blanket denial. There is, Your Honor, and we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well, Your Honor. Nag-adjourn ng pagdinig ng hindi pa natatapos ang cross-examination na siyang itutuloy ngayong araw kasabay ng nasa pagtestigo rin ni dating Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zuleika Lopez. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Barg ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi niya hinihinga ng special treatment ang impeachment court kaugnay ng kanyang pagtestigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Anya, humiling lamang siya na kung maaari ay ma-schedule ng mas maaga ang kanyang pagharap sa naturang trial. Una sa balitang yan, si Jackie Resyo. Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi niya dinidiktahan ng impeachment court kung kailan siya titestigo. Sa panayam sa 2x2 sa DZRH, sinabi ni Matibag na humiling lamang siya na kung maaari ay mas maaga siyang makapagbigay ng kanyang testimonya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Aniya, kung hindi man ito mapagbibigyan, maaari naman siyang magpadala ng kanyang kinatawan sa isang event sa Thailand, gaya ng nabanggit kahapon ni Senator Alan Cayetano. Gayunman, ayon kay Matibag, may pagkakataon din na posible siyang makipagkita kay FBI Director Kash Patel sa susunod na linggo. Dahil dito, humiling siya na kung maaari ay ma-schedule ang kanyang pagtestigo sa loob ng linggong ito. Ngunit binigyang diin niya na hindi niya ito ipinipilit. Totoo naman po, pwede ko magpadala ng aking deputy, mentioned by Senator Alan. Yun naman na po yung plano ko. Magpapadala sana ako ng deputy. Actually, nakalista na nga po doon na may dadalo talaga. But I received communication from the director of FBI himself na gusto po akong makaharap on a side meeting. And that is a very rare opportunity for an FBI director na magkaroon po ng side meeting sa FBI. Teka muna. Sino ba yung FBI director? Sino ba yung FBI director na yun? Hospital po. Ano pangalan? Director Kash Patel po. Matapos ang pagtalakay kaugnay na kahilingan ni Matibag na pagdesisyonan ng impeachment court kahapon na ipasabpina na lamang siya sa July 20 sa halip na July 21 hanggang 22 para tumistigo sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, nagsagawa ng investigasyon ang pamahalaang lungsod ng Mandaluyong matapos lumabas sa mga reklamo ukol sa mga kulang sa timbang na sako ng bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM program. Magbabalita si Rovic Manuel. Ipina-blacklist na ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City ang supplier ng mga kulang sa timbang na sako ng bigas na ipinamamahagi sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM program sa lungsod. Kasunod ito nang nagtrending ng mga reklamo ng ilang benepisyaryo na imbes na 10 kilo ng bigas ang kanilang matanggap ay nasa 8 at 9 kilo na lang ito. Dahil dyan, agad na nagsagawa ng investigasyon ang Mandaluyong City Government ukol sa issue. Sa panayam ng DZRH kay Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, nakipag-ugnayan umano sila sa supplier at doon napag-alaman na binawasan pala umano ang naturang mga bigas habang nasa delivery truck ang mga ito. Pinaimbestigahan ko yung supplier. Ayan. And then yung supplier bumalik sa akin at sinabi nga na yung palang isang truck yata na suppose, kasi may tracker yata sila, supposed to be yata ganitong oras darating na delay. Siguro doon ginawa yung kasalbahihan. Inano niya yata, parang pinablatter niya yung driver. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa ibinigay na impormasyon sa kanila, aabot sa 50 sako sa kabuuang 29,500 na ipinamahagi ang bawas na at kulang sa timbang. Inako naman umano ng supplier ng pagkakamali at humingi ng paumanhin sa lokal na pamahalaan. Bilang tugon, nangako rin umano sila na papalitan ng buo ang mga nagkulang sa timbang na bigas. Tiniyak naman ni Mayor Abalos na mas maghihigpit na sila sa kalidad at bilang ng mga ibababang bigas ng supplier sa kanila bago nila ito ipamahagi. Totoo na nahihiya ako sa presidente kasi ang ganda ng ginawa niya sa amin. Sabi ko nga, kauna-unahang pagkakataon na nakaranas kami ng ganyan tulong. Galing sa national, galing sa presidente. Tapos siya pa yung madadamay, hindi ba? Kaya sabi namin, lesson learned, simula ngayon, kahit na magtagal yung delivery, patitimbang na namin yung sako mismo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagpaalam na si power forward Mike Phillips sa MPBL team sa San Juan Knights sa pamamagitan ng opt-out clause sa kanyang kontrata. Narito ang report ni Matchpoint Millie Borja.
tuluyan ng naghiwalay ng landas si Mike Phillips at ang San Juan Knights matapos gamitin ng Gilas Pilipinas forward ang opt-out clause sa kanyang kontrata sa MPBL club. Kinumpirma sa isang liham mula sa kampo ni Phillips ang pagtatapos ng kanyang kontrata alinsunod sa mga pagkakasundo ang probisyon ng supplemental agreement na nilagdaan noong April 14. Sa liham, nagpasalamat si Phillips sa San Juan Knights sa pagkakataong may katawan ng kupunan at hinangad ang patuloy na tagumpay nito. Kinumpirma naman ni San Juan Team Manager Jun Usman ang pag-alis ni Phillips, ngunit inamin nitong nadismaya siya sa paraan ng pagpapaabot ng naturang desisyon. Ayon kay Usman, ang kapatid ni Phillips na si Ben ang nagbigay ng abiso sa kupunan at hindi mismo ang manlalaro. Sinabi rin niya na hindi na umano nila makontak sa Phillips mula nang makabalik ito sa Pilipinas, matapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers laban sa Australia at New Zealand. Samantala, ayon sa mga report, inaasahang lilipat si Phillips sa isang Division 1 club sa Japan B-League, kung saan naging eligible siyang maglaro matapos ang kanyang Gilas Pilipinas stint. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa aming pagbabalik, magulang ng estudyanteng namatay umano matapos papurgahin. Handa nga bang makipag-areglo? At ang latest sa pagpasok ng bagyong Josie sa Philippine Area of Responsibility, alamin. Manatiling nakatutok dito lamang sa MBC TV Network News. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayon pong araw ng Martes, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Josie. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 1,070 kilometro silangan ng Southeastern Visayas. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour, kaglayang hanging may lakas na 45 o bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, isa pang LPA ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa labas ng ating par na may medium chance na maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal at wala ring inaasahang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang bagyo at habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Umakyat pa sa 22 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinalakas na habagat at bagyong Inday. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, karamihan sa nasawi ay dahil sa pagkalunod at pagguho ng lupa habang 9 ang sugatan at 18 pa ang nawawala. Apektado na rin ang mahigit 755,000 na katao o katumbas ng 170,000 na pamilya. Mahigit 21,000 na individual naman ang nananatili sa 97 evacuation centers. Umabot na sa 1,181 na bahay ang napinsala habang tinatayang 3.18 million pesos ang pinsala sa infrastruktura and 12.5 million pesos naman sa agrikultura. Nanindigan ng mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos painumin ng pampurga sa paaralan sa 13 Martires City sa Cavite na hindi sila magpapaareglo. Ayon sa ama ng 8 anyos na si Leo Mission, may pagkukulang ang mismong paaralan sa nangyari dahil hindi umano sinabi sa kanila na isa sa ilalim sa deworming ang bata na nooy hindi pa kumakain pero 400 milligrams ang gamot na pinainom. Sabi pa ng ama, 2 linggo na ang nakalipas mula nang papirmahin sila ng kasunduan na magkakaroon ng deworming. Nagulat na lang anya sila nang umuwi ang anak ng nahihilo at nagsusuka. Kaya dinala ito sa ospital pero binawian din ng buhay. Pagbabayaran daw ng kung sino man ang responsable kung mapapatunayan na ang pampurga ang pumatay sa kanyang bunso. Tsaka lang, grade 8 years old pa lang yun, ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 mg. Nung kasunduan ko na painumin ko yung bata o hindi, yun lang po, rula pong lithium. Eh, di pa pupayag na lang po, na ariglo lang po, pagbabayaran po nila yung ginawala sa anak ko. Nagpasaklolo ang mga magulang ng estudyante sa National Bureau of Investigation o NBI para masilip ang insidente at ma-autopsy ang mga labi nito.
Patuloy na kinikwestiyon ng ilang senador ang kawalan umano ng direktang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senator Judge Juan Miguel Migs Zubiri, general denial lamang ang isinumite ng depensa habang tiniyak naman ito na maglalatag sila ng mga ebidensya sa takdang panahon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Interesado ang mga senador na marinig kung may pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa binitiwan nitong pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang deklarasyon ni Senador Juan Miguel Migs Zubiri sa Day 4 ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Sa kanyang pagtatanong kay Attorney Mark Vinlua ng panig ng depensa, sinabi ni Zubiri na hanggang ngayon ay wala pa silang naririnig na direct denial mula kay VP Sara maliban sa isinumiti ng depensa sa impeachment court na general denial. Nagbigay katiyakan si Attorney Vinlua na magpipresenta sila ng ebidensya sa takdang panahon dahil para kay Zubiri kung ngayon lamang maglalabas ng denial ang Vice Presidente may tuturing ng after the fact na o huli na. Napilitan o mapipilitan lamang itong mag-deny dahil may kinakarap ng kaso at nagsimula ng impeachment trial. Ikinumpara ng senador nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kapag ito ay nananakot ng kung sino man sa mga kritiko ay sa dulo laging sinasabi na joke lang. Pero kay VP Sara ay taon na ang pinag-usapang video ng pananakot ng pagpatay sa Pangulo, First Lady at kay dating Speaker Romualdez, ngunit walang narinig na pagtanggi mula sa kanya. So at no particular point in time has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court as a blanket denial. There is, Your Honor, and we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well, Your Honor. Okay, so there's a video or recording that was done maybe a month or during the period of time that she had mentioned this, that she was denying, because we'd like to see that as well. That would weigh in heavily on our decision because kung ngayon lang po nagpalabas ang depensa ng denial, parang after the fact na kasi nagkaroon na po tayo ng impeachment trial. We'd like to see that if you have that kind of evidence. We will provide, Your Honor. Thank you very much. Sa Day 5 ng impeachment trial ay pagpapatuloy ang cross-examination kay Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Pagkatapos na kanya ay susunod na isa lang si Attorney Zulaika Lopez na siyang Chief of Staff ni VP Sara. Posibleng hilingin o mano ng prosecution na ideklara siyang hostile witness. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaasa naman ng Philippine National Police na mapapawi ang mga agam-agam ng publiko sa pagsasailalim kay Senador Rodante Marcoleta sa check-up sa third party ng UP Philippine General Hospital. Naritong report ni Edniel Parosa. Edniel? Karen, pinanindigan ng Philippine National Police ang findings at kredibilidad ng mga sarili nitong doktor pagdating sa kalusugan ni Senador Rodante Marcoleta. Ito'y kahit na pinag-utos ng Sandigang Bayan ang pagpapasuri ng mambabata sa third party ng Philippine General Hospital. Ayon kay PNP spokesman, Police Colonel Alan Reyco, posibleng ginawa ito ng anti-graft court upang mapawi ang mga agam-agam ng publiko. Pero hindi mo na ito ibig sabihin, naduda na agad ang korte sa ginagawang pag-handle ng PNP General Hospital sa Camp Crame. Minsan ang sinita ng Sandigang Bayan kung bakit pinayagan noon ng PNP Health Service ang pagbisita kay Marcoleta gayong idinadahilan itong may pneumonia ang 72 anyos. Ang alam po natin ay ito po'y nanggaling diba natin na Sandigang Bayan 1 sa third party na evaluation po ng health condition niya. Siguro to erase any doubts or any questions regarding the health status po ni Senator. Alas 11:15 ng umaga, inilabas ng Camp Crame si Marcoleta upang ipasuri sa UP-PGH sa lungsod ng Maynila. Nakasuot ang mambabatas ng posas, protective vest at naka-wheelchair. Nang isakay sa coaster ng CIDG kasama ang PNP Highway Patrol Group. Paliwanag nito, bahagi ito ng protocol sa kahit sino mang napupunta sa kanilang kustodiya. Utos sa Sandigang Bayan, UP-PGH Director Dr. Gap Legaspi,
personal na isubiti sa kanilang bagong medical findings kay Senador Marcoleta alas 8:30 ng umaga bukas. Kahapon, binanggit ni Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, Internal Medicine Chief sa PNP General Hospital, na clinically stable, fit to travel at controlled na ang sitwasyon ni Marcoleta, pero may antibiotics pa umano ito hanggang bukas, July 15. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa mundo naman ng pageant, opisyal nang ipinakilala ang mga kandidatang magtatagisan ng ganda, galing at talino sa Reyna Filipinas. At kung Korean o pa naman ang pag-uusapan, taas kamayan ng mga sumubaybay sa Goblin dahil ang bidang si Gong Yoo may fan meet sa Pinas. Narito ang report ni Showbiz Angel. Nagpakitang gilas ang 21 kandidata ng Reyna Filipinas sa idinaos na welcome event at sashing ceremony. Kabilang sa mga makikipagpuksaan ay si Miss Eco International 2025 Alexi Brooks, Binibining Pilipinas International 2023 Angelica Lopez, gayon din ang Viva Max artist na si Sahara Bernales. Nakatakdang ganapin ang Coronation Night sa August 7 at ang magwawagi magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International at MGI All-Stars. Samantala sa ibang balita, dadalhin sa Pinas ng South Korean superstar na si Gong Yoo ang kanyang The Long Take Fan Meeting Tour. Kalakip ng anunsyo ang isang handwritten letter mula sa Goblin Star na labis ang pasalamat sa birthday greetings at matinding suporta ng fans sa loob ng maraming taon. Maliban sa Pinas, bibisita rin ito sa Indonesia, Japan, Thailand at Macau. Sa ngayon, wala pang inilabas na detalye pagdating sa date at venue ng fan meet. Kamakailan nga lang nagkaroon ng reunion ang cast ng Goblin kung saan binalikan ng mga ito ang mga lugar na pinagshootingan bilang pagdiriwang ng 10th anniversary ng hit Korean series. Para sa MBC TV Network News, naman yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.